Diwata Pares Overload, abay muli na namang nagtatatalak sa lahat ng kanyang mga bashers. Iniisa-isa ang ilan sa kanilang mga respect, no? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Let's watch this video clip. Mag-ahon sa hirap dahil palaboy-laboy lang ako dati. Nagnegosyo ako ng Paris. Tapos isang araw, dahil sa negosyo ko, makukulong ka na lang. Parang napaka-unfair kasi wala naman akong ginagawang masama. Kamakailan lamang ay naging laman na naman ang balita itong si Diwata Pares Overload matapos siyang ikulong ng ilang mga authority, no, ng mga kapulisan dahil sa hindi niya pagsunod or non-compliance sa mga rules about sa kanyang business. At dahil po dito sa kanya pong post ay ipinakita niya dito na meron siyang maliit na tindahan at ito po ay umani ng di kagandahang mga komento mula sa netizen na agad namang sinagot ni nitong si Diwata. Panoorin natin. Okay, sagutin natin itong mga comment ng basher. Unang-una, wala akong pakialam sa basher, kung basher na kayong lahat. Pangalawa, dahil lang sa comment mo, baguhin ko yung ugali ko. No. Kung ano yung ugali ko, yun na. Mayroon man ako wala, ganun pa rin. Walang nagbago. Ang daming nagsasabi na. Nagkaroon lang, yumabang, hoy, mabait pa ako sa Facebook. Ano kung bakit? Bakit nyo nasasabi yan? Nakita nyo na ba ugali ko noon? Sa ilalim pala ako ng tulay. Wala, hindi, di ba? Baka nagulat lang kayo. Hindi ko kailangan baguhin yung ugali ko dahil lang sa comment. Tapos mayroon pang nagsabi. Tingnan, basahin natin. Lumaki ang ulo. Kala mo naman, sinong sikat? Yan yung mga comment. Yung ulo ko malaki na talaga yan. Noon pa. At saka hindi ako feeling sikat. Ayaw ko nga sumikat eh. Pinasikat nyo ako eh. Di ba? Tapos, ano pa ba? Akala mo naman kung sino hindi nagpapapicture. Diyos ko, mandatory ba? Hindi ko lang napagbigyan. Hindi dahil sa hindi ako nagpapicture, problema na ng buong bansa, ganon. Pagpalagay na natin nagpapicture ako, sige, natuloy, nagpapicture ka. Anong ginawa mo sa picture ko? Pinost mo, anong caption? Punyitang baklang to, tikbalang, hitsura. Ganyan. Mukhang undin, mukhang alien na bakla. Tipaklong, ganyan. Di ba? Nasaan yung mindset? Yung bang basis nyo? Yung hindi ko pagpapicture? Masama na sa inyo? Hello? Nasaan yung utak? Gamit-gamit. Lalo na yung bakla na may nakita akong bakla eh, nagaganda-gandahan. Hindi ko na pinatulan yung bakla. Nag-comment lang ako pero hindi ko na sa pinatulan. Kasi nga, ano siya eh, nagko-content. Meron din siyang mga ilan-ilan na followers. Umiksaya na si bakla. Eh kasi, lumaki ng ulo ng bakla na yan. Ganyan-ganyan, ng mga time na sikat sa hindi nagpapapicture. Eh, bakla, ano ngayon? Sumama ng ugali. Yun ang business mo. Hindi ako nagpapicture, masama na yung ugali. No. Kung inakala nyo babaguhin ko yung ugali ko, kung anong nakita nyo, yun na walang pagpapanggap. Hindi ako kagaya nyo, na ang bait-bait daw ko. No, Diyos ko, sa Facebook, sa social media, pero sa personal, hindi mabait. Ang dami nyong hanash, mga baklush. Ang dami kong bakla din na mga yung mga ingetera. Hindi ko nilalahat eh. Ang daming bakla talaga na mga basher ng hila pababa. Anong basis nyo? Hindi ko pagpapicture, yun lang. Naging problema nyo na. Huy! Nasaan ang brain? Nasaan ang utak? Sabihin mayabang, kung ano naman sinasabi. Okay, go. Kung nayabangan kayo sa akin, fine. Opinion nyo yan. Pero nga, kung pipilitin nyo nga ako na baguhin yung ugali ko dahil lang dyan sa comment nyo, no. Kung sa tingin nyo, masamang ugali ko, mayabang, okay fine, opinion mo yan. Huwag mo na lang akong pakialaman. Hindi ko naman pinipilit dito na gustuhin nyo ako. That's it, ganun kasimple. Kung ayaw nyo sa akin, di wag. Di ba? Wala tayong pagtatalunan. Ganun lang kasimple. Di ba? Sa pelikulang Taray-Tarayan, hindi ako mabait. Ayaw ko rin mapanggap na mabait na hindi naman talaga. Magkaiba kasi tayo ng ugali eh. Kung feeling mo mabait ka, forpick ka, at gusto mong gayahin kita, no! Kaya nga may kanya-kanya tayong personalidad kasi may kanya-kanya tayong ugali. Huwag mo lagi ikukumpara yung ugali ko sa ugali nyo dahil magkaiba. Yun lang. Di ba? Mag-comment na.
Alam ko naman ang comment nyo na. Totoo naman talaga eh. Ganun naman talaga eh. Mayabang ka eh. Be. Pera usog. Napansin nyo ang ugali ko, yung ugali nyo hindi nyo napansin? Di ba? Napansin nyo yung ugali ng iba, tapos feeling perfect, lait ng lait sa akin, tapos hindi rin naman yung mga itsura naman pag tinignan mo, kalait-lait din naman. Di ba? So yun lang, yun ang chika natin for today's vlog, for today's video. Bye-bye! Mga basher, hello. Okay na? Bye-bye na. Kuya, magkano dito sa alimango nyo itong bakla? Wow. Muli na namang Makabakla. umingay ang pangalan ni Diwata Pares Overload matapos niyang sagutin ng isa-isa ang ilan sa kanyang mga bashers at sinasabing ito na raw di umano ang downfall ni Mr. Diwata Pares Overload. Ngayon ang tanong ng lahat, deserve ba ni Diwata Pares ang kanyang downfall? Sa panahon kasi ng social media, napakabilis ng pag-angat at pagbagsak ng isang tao, lalo na kung siya ay isang online personality o negosyanteng naging viral. Isa sa mga napag-usapan kamakailan ay si Diwata Pares na sumikat dahil sa kanyang parisan at sa kanyang makulay na personalidad. Mula sa pagiging isang simpleng tendera, siya ay naging internet sensation. Dinarayo ng vloggers, influencers at iba't ibang content creators. Ngunit, kasabay ng pagsikat ay ang pagdating ng mga issue, kritisismo at umano'y downfall. Ang tanong ngayon ng marami, deserve ba niya ito? Nagsimula ang lahat sa kanyang pagiging viral sa social media. Maraming tao ang natuwa sa kanyang kwento sa pagsusumikap at sa kanyang kakaibang paraan ng pakikitungo sa mga customer. Dahil dito, dagsa ang tao sa kanyang pwesto at maraming vloggers ang nag-feature sa kanya. Tumaas ang kita at lalo siyang nakilala. Ngunit habang tumatagal, may mga lumabas na reklamo at puna tungkol sa serbisyo sa pakikitungo umano sa ilang vloggers. Sa mga pahayag niya sa social media at sa isyong may kinalaman sa negosyo at personal na asal, dahil dito, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin online. Ang dating suportado at hinahangaan ay naging sentro ng batikos at memes. Dito nagsimula ang tinatawag na ilan na downfall. Pero ang tanong nga ng marami, deserve ba niya na mangyari sa kanya ito? Sa aking pananaw, hindi tama na sabihing deserve na kahit sino ang pagbagsak, lalo na kung ang pagbagsak na ito ay nagmumula sa matinding pambabatikos, panlalait at minsan ay cyberbullying. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Kung si Diwata man ay may nasabi o nagawang hindi kinatuwa ng publiko, nararapat lamang na siya ay punahin, ngunit sa tamang paraan. Hindi maikakaila na kapag ikaw ay naging public figure, may kaakibat itong responsibilidad. Ang bawat salita at kilos ay maaaring mapalaki at mabigyang ibang kahulugan. Kung may mga pagkakataon na siya ay naging padalos-dalos sa pananalita o hindi naging maingat sa paghawak ng sitwasyon, maaari itong maging leksyon, ngunit ang leksyon ay hindi dapat katumbas ng pagkasira ng pagkatao. May mga nagsasabi ring sumikat ka dahil sa publiko, kaya kapag nagkamali ka, dapat tanggapin mo ang backlash. May punto ito, ngunit ang backlash ay dapat proportional sa pagkakamali. Kung ang mali ay kanyang itama sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, paglinaw o pagbabago ng asal, doon dapat magtapos ang issue. Hindi makatarungan ng isang tao ay tuluyang i-cancel o laitin ng walang katapusan. Kaya naman lahat ng mga nangyayari ngayon kay Diwata Pares Overload ay talagang masasabi natin na yan po ay isang malaking lesson para kay Diwata. Sa huli, ang sagot ko sa tanong, hindi niya deserve ang downfall. Kung ito ay nangangahulugan ng tuluyang pagkasira ng kanyang pangalan dahil sa mga pagkakamali kanyang namang itama, ang bawat tao ay may pagkakataong magbago at mag-improve. Kung may pagkakamali man ito, ay dapat magsilbing aral at hindi sentensya. Mas makabubuti kung issue ay maging daan para sa mas maayos sa pagninegosyo, mas maingat na pananalita at mas responsableng paggamit ng social media. Sa halip, nalihilingin ang pagbagsak ng isang tao, mas makatao na hilingin ang kanyang pagkatuto at pagbangon. Sa panahon ngayon, ang tunay na sukatan ng pagiging makatao, hindi kung gaano tayo kabilis manghusga, kundi kung paano tayo nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!